ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasa ka ngayon habang may panahon, alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Natan gabay sa mga kabataan. So this afternoon po ay magpapatuloy po ang ating programa. This one is the part 2 of our topic last Sunday. At ngayong hapon ay magpapatuloy po kami ni Sister Sha upang maglingkod po sa inyo at malaman po natin ang kahalagahan po ng music na kung saan isang pagpapala po ng ating Panginoon. But before we formally start, syempre babati muna ako sa ating mga talaga namang masugid na taga-subaybay. Nangunguna to po dyan si Miss Kierma, si Brother Jess Gonzales, ang kanyang mabait na asawa na si Sister Rose Gonzales. Binabati ko rin po yung dem po sa San Pablo Church, kina Sister Leia Satin. So good afternoon sa inyo. Gana rin po, Aguila na pala. Sorry, Brother Albert. At saka si Miss Imelda Mindoro. Ayan, salamat po muli. At siyempre, kay Early 7 Strike Lens. So, good afternoon. So, talaga namang early. Lagi lang nakasubaybay. Actually, alam niyo, brother, nagtataka po yung aming direktor. Bakit po kaya lagi kayo naka-online? Sabi ko, wow, si brother siguro sa computer shop nag-work. Lahat po ng programa po namin, natutuwa po kami. Lagi po kayong presente. Yan. Lagi God po bless kayo you more, brother. Yes, God bless, brother. Brother Early 7 Strike Land. Ganoon rin po si Brother Patrick Gonzales. So, shout out sa inyo at Yes, si sa inyong Brother buong Patrick. pamilya. Yes, isa pa rin po sa ating masugid na taga-subaybay. At syempre, ang mami po ni Ate Bot, si Miss Perla Ramos. At si Ate Bot, fresh from America. So, magandang ano ba ngayon, umaga sa inyo dyan, Ate Bot? Gabi, magandang gabi. At kay Brother Sam, so good afternoon sa inyo. Ganda rin po kay Ate Lenny Patalinhog na patuloy na sumusubaybay sa atin. And then, we're extending our deep condolences po sa pamilya po ni Sister Lenny. At nawa ang comfort po ng ating Panginoon, ang patuloy pong ibigay po sa inyo. Ganda rin po, syempre, Sister Ruth Tobias. Ayan, lagi talaga nakasubaybayan. At saka si Brother Bong Cleopas at kanyang may bahay na si Sister Grace.
Grace. At syempre, like ko rin po nakakita si Brother Aldrin Rueta. So, patuloy po ang inyong pagaling nawa sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon. At last Sunday po, nung nag-live po ako mga 2 weeks ago sa bahay, ay nanood po si Brother Richard Thompson. So, thank you, brother, sa iyong pagsubaybay sa aming programa. Ganoon rin po sa masarap na nagpamerienda ngayong hapon. Salamat si Sir Berna Argente. At shout out na rin kay Brother Dondon. Nasaan ka kaya? Umuwi lang. Umuwi na. And then si Mami po Ben, yung mami po ni Jennifer Albiela. So good afternoon sa inyo. Gana rin po si Jelly Lupera at ang kanyang buong pamilya po dyan sa San Palo. And then si Mami at si Daddy binabati ko po. Baka wala nang matira kay ate siya. Kaya bibigyan ko na po siya ng chance para po bumati. Ayan, so muli po sa pagbati, ayan kay Sister Mami Esther Hardalesa. Ganun po, ayan, syempre kila Sister Sonia Platon. Nagkita sa bayan kahapon, Mami Sonia. Pero okay lang, magkikita rin tayo sa tamang panahon. Ayan. Ganun din po kay Joy Tobias. Binabati natin lagi si Mami Ruth. Pero Sister Joy, lagi rin naman niya kasamang nanonood. Ayan. Masugid po natin taga-subaybay. Tsaka si Jael. Ayan. Pag kilala niya na ako, pa nakikita niya ako So ngayon po, ganun din po kila si Brother Gumbok, po kay Angel. Ayan. So pagaling po kayo, Mami. Ganun po si Tatay. Ganun din po si Kuya Jasper, syempre, ayan. So, pagaling ka, naku, may sakit na naman. Uso talaga ang mga ubot sipon ngayon, ewan ko ba. Sabi ko nga, pag hindi na kinaya ng antibiotic, alam na, ganyan. Hindi na kinaya lahat. Pag sa Panginoon na lang, pagaling ka dyan, kapatid. Ganun din po ang mga nasa, mga hindi natin nakasama na for the past few weeks. Ayan, so kayo po ay namiss rin naming lahat. So, next Sabbath po ay nasa Pag-asa Church ako. Ayan, so tayo po yung magkikita-kita dyan sa iyo pong iglesia. At yun din po kay Ate Kel, thank you po sa hair and makeup. Hindi ba? Wow. Thank you. Ayan. So sa sponsor naman, maraming salamat anak. Ayan, sa iyong pag-ibig. Sabi nga, loving is sharing. Ayan, caring. Ayan, so maraming salamat. Keep safe. Ayan, nasa work siya ngayon. Busy. Sabi nga, Mama, ang daming namamatay na yung pasyente. Ayan, ano ba mga sakit? Ubusi po niyan. At mga cardiac arrest. Ayan po. Safe ka dyan. Nakakamatay din pala yun. Oo naman, sis. So, lalo pag wala kang pera. Ayan. So, ngayon po ay tayo po ay bibigyan ng panalangin ni Sir Yes sa ating pong pambungad na panalangin. Okay. So, ngayon po ay sama-sama po tayong pumukit para po sa ating panalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon. Patuloy po kaming maglilingkod sa inyo upang ang mga kabataan namin, ganoon na rin po kami mga magulang, ang aming magabayan po ng yung mga banal na salita. Nawa ay tumimo ang aming mga mapag-aaralan sa aming puso't isipan at gamitin po kami instrumento upang mapalawak po ang inyong gawain at maihanda ang bawat isa sa inyong ikalawang pagparito. Nawa ang inyong Holy Spirit ang patuloy na igabay po sa amin ni Sister Sha mula sa umpisa hanggang sa matapos po ang aming programa. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga masugid namin taga-subaybay, nawa ang biyaya ng langit, ang patuloy na ipagkaloob po sa kanila sa mga may karamdaman, nawa yung pagpala at makapagpagaling na kamay, ang patuloy po na ihip po sa kanila upang makasama po namin sila muli sa pagpuri at pagsamba sa inyo. Ito lang po aming hiling at langin, alang-alang na lahat, sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Okay, so this afternoon po, magpapatuloy po tayo sa benefits of music. So last week po ay napakaganda ng ating mga diniscuss, Sister Sha, natuklasan natin na itong palang music ay gift talaga ng Panginoon to express our praises to Him. At may napanood nga rin ako sa medyo maikling TikTok or podcast na ang mga Adventist ba, pwede ba tayong kumanta ng mga secular music? Sabi nung isa, yung nagano yes or no. Depende naman po syempre sa music. May mga music naman na, halimbawa, yung mga pampatulog ng baby, di ba, Sister Lalabay, Sha? Folk song. Ano bang pampatulog mo kinakailat? Go to sleep, do not cry. Yan, ganyan. Tapos naalala ko si Sister Sha, nung baby pa si Kai, lagi niyang pinatutugtog yung mga rhymes, mga nursery songs, yung Baba Black, have you any? May mga ganyan. So, si Kyle naman, that's why she turned out to be very smart. At si Amber din naman. Kaya naman yung itong mga kanta, hindi naman pwede nakakantahan natin, anak natin nagpapatulog tayo, holy, holy, holy. O kaya ng Jerusalem. Hindi nakatulog yung baby. Baka insan na makatulog, bigla nagising Yes, so yung mga awit naman na nakaakma din naman po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero dapat nating isipin, laging isa lang alang yung lyrics, yung ritmo nito, yung tempo, at lalong-lalo na po yung heartbeat nito, mga beat nito. Kasi po may mga akma din
din naman para talaga sa ating pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Hindi po rin napakinggan na natin, uy, maganda pakinggan to, di ba? Parang sige na lang. So, dapat nating inuuri, ano ba yung mga music na pwede nating kantahin or even pakinggan? Kasi nga po, diniscuss namin nung nakaraan, yung ating pong pandinig, ang ating isip, ito po yung avenues po ng Holy Spirit. At pwede rin po itong avenues po ng evil spirit or gagamitin po to ng Panginoon ng kaaway para malure po tayo dun po sa pangsanlibotang mga mensahe ng musika. Kaya nga 'di ba sabi ni Sister Bot, Sister Sha na i-discuss din na nakaka-hypnotize talaga ang mga music, kaya tayo po yung mag-ingat sa ating mga pinakikinggan. So ngayong hapon magpapatuloy po tayo. So tayo po ay actually naando na po tayo dito sa number 3. So sabi daw po dito ni Miss Ellen G. White, bakit daw po ang music is a precious gift? Bakit ba ito isang napakahalagang regalo? Parang hindi ko maiisip, Sister Sha, isipin mo na lang na walang musika sa ating daigdig. Ang tahimik ay ibon nga, Sister Sha, umaawit. Paano pa tayo mga tao na nilikha tayo na may heartbeat, di ba? Kaya nga nung nakaraan, hindi pa napuputol yung puno ng makopa dun sa amin, Sister Sha. Parang, syempre, pag Sabat, di ba, minsan masarap matulog. 6 a.m. nagising ako, Sister Sha. Yung 2 ibon nagsasagutan ng pag-aaw. Ang saya ko. First time ko nakarinig ng 2 ibon na nagsasagutan sa pag-aaw. Ko, wow, pumupuri din sila sa Panginoon kasi alam nilang araw na yun ng Sabado. Kaya pagising ko, nilabas ko kaso mataas yung puno. Hindi ko makita kung anong ibon. Pero napakaganda ng awit. Kaya mga kaibigan at mga taga-subaybay, ang awit po ay paraan ng pagpuri natin sa Panginoon. So, magpapatuloy po tayo. Magdidiscuss po ako ng konting review. Sabi po dito ng sulat ni Ellen G. White, nung panahon po ng gera ng mga Israel, actually when Israel were journeying through the wilderness, music, sacred song cheered their way. Ayan yung mga kanta pala natin sa church hymnal. Yan ay nagtumutulong din sa kanilang mga banal na awit para sila ay magkaroon ng lakas na loob or para magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Kaya nga diba sa mga gera, napapansin niyo po ba, bakit may mga banda? Bakit may mga tumatambol? Bakit may kailangan may umaawit? Kasi ito po ay pampalakas ng kanilang kalooban. Yung minsan kapag nalulugmok tayo sa ating mga problema, sabi nga, di ba, ikanta mo na lang yan. Tama ba, Sister Sha? O ikaw, Sister Sha, ikaw, ano pa ba ang maidadagdag mo bago ako pumunta sa iba pang mga paksa? Ayan, so totoo naman no, na kung saan unang-una ang musika talaga, sabi nga natin na it can it can lift us or it can destroy us. So dalawa na naman lagi yan So we always choose the right music that we have to sing. Siyempre right music, dapat yung ating boses right din naman. Diba? So we have to practice talaga, especially when we're singing to the Lord. And lagi nating isipin na we glorify Him through music. Kasi ito talaga mga musika ngayon ay isa sa pinaka mabilis na ginagamit ng kaaway para talaga tayo ay ilayo sa Panginoon. Imagine mo yung mga lyrics nito, yung beat nito, minsan talagang umaano sa utak mo, talagang nanunuot talaga siya. Tapos, imagine mo kakantakan may blasphemy para sa Panginoon. Di ba? Parang, ang sakit pakinggan pag ganyan. Kaya sabi ko nga kay Amber nakaraan, dapat yung pinapinggan ng makantang to kasi makantang to yung singer nila ay blasphemous. Talagang nagbablaspheme sila sa ating Panginoon. At doon tuwang-tuwa ang kaaway sa mga ganyang uri ng awit, na parang mo kinakanta mo, kala mo ang ganda nga ng lyrics, pero it's against God. So it's not talaga. Sabi nga nung pagdating sa mga problema, like yung the journey of even Moses, that's why Moses and the group of Israelites, they sang together while they're crossing the Red Sea. Diba? While they're crossing, going to the wilderness. Bakit? Kasi ayun yung kailang comfort yung pagkanta. Kaya diba minsan kahit yung sabi nga, yung matandang na-meet ko na 102 years old na na-Adventist dito sa may Binakayan. Kaya alam niya yung mga talaga awit na Tagalog na sa hymnal natin. So, sa kanya, pag sa mami, gusto mong kanta? Tapos alam niya agad yung kanyang favorite song. At memorize siya talaga to na parang kahit mamamatay na siguro siya, yung may iwang memory sa kanya, yung lyrics ng mga awit na inaawit niya talaga para sa ating Panoy. Parang yung comfort talaga niya, na pag kinanta niya to, ito yung promise sa atin It's a promise, di ba? Kapag ginawin natin yung there is a land that is, di ba? Parang, Beulah land, na parang ang daming awit na nabibigay talaga sa atin ng assurance of salvation.
Okay, so parang yung kanta As Shelter in the Time of Storm. Ako, pagka napapakinggan ko yan, so kahit anong problema na ating nakakaharap, di ba? Sabi nga, as shelter in the time of storm. So meron pa rin kakandong sa atin at ito ang ating Panginoon. Kaya nga minsan, Sister siya, yung mga kasama natin dito sa ating daigdig na walang pananampalataya, minsan wala na silang option. So they just commit suicide. Pero tayo may Panginoon, meron pa tayong hope, di ba? Sabi nga, parang meron tayong something na intangible na inaasahan, dito naman yung pagpunta natin doon sa langit na bayan. Kaya napakapalad natin lalo na po tayong mga Adventist kasi alam natin na tayo ay nasa katotohanan. At alam natin itong pinangahawakan natin, ito yung totoo at ito yung iglesia pa rin na ililigtas ng ating Panginoon. Kaya po, dapat maging maingat din po tayo sa pag-awit kasi nga, di ba si Sir Shah, we are practicing here on earth. So, nung nakaraan diniskaso nga, kung tayo ay paindak-indak, iba yung ating beat dun sa talagang nilikha na dapat na katulad ng heartbeat na ating mga puso. Baka magtitingin na dun, saan ba to galing? Diba? Kaya we have to practice proper worship here on earth. Kaya po tayo dito sa music department po ng bawat iglesia ng Seventh-day Adventist, napakaganda na ating programa kasi may mga trainings and seminar tayo na magtuturo kung ano ba yung dapat na pag-awit. Actually, pag nag-aral kayo sa AUP, meron kayong isang subject dyan na Ministry of Music. Tama ba, Sister Meron ka Shah? rin, ano? Yes, so diyan, ang final natin dyan ay kayo ay Maglilid. bubukas ng church hymnal, Hymnal. kayo ay magbibit sa harap ng inyong teacher, kaya dapat tama yung upbeat, half-beat, blah 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 beat nyo, kasi pag mali, dun kayo gegradean. So, kung mag-aaral kayo, yes, final exam. Sinong teacher mo dyan? Si yung medyo Si Salazar. chubby, yes, si Sir Salazar. Si yan, Sir napakagaling. So, Salazar. shout out kung nandiyan pa kayo sa Si UP. Sir Nimrod Salazar yun. Yes, so ganyan. So, yan ang final exam. Kaya lahat naman talaga ng estudyante, nagpa-practice kami. Uy, kung nga, ito nga, anong mo nga yan, ikumpas mo nga yan, try mo nga, half beat by up. Kaya, halos Downbeat ba yan? lahat, Upbeat? yes, nanggaling talaga sa AUP, dapat marunong ka magbasa ng nota at marunong kang kumumpas kasi hindi ka talaga papasa. Minsan kasi, Sister, siya yung mga minor subject, parang major. Oo, sobrang hirap din Parang talaga kailangan yun. aralin, parang yung TPE, napakahirap. Kailangan mong tumakbo doon sa tangke. 2 ikot ba yun? Si Ma'am, yung teacher mo dyan, si Ma'am Salazar. Ma'am Salazar. Andyan Sa akin, siya, oo, yes. sa akin si Ma'am Salazar din eh. Opo, yung PE1, tsaka si Sir Sales. Oo, naku. Sobrang higpit naman Buti talaga na ni lang, di Sir ko naging Sales. teacher Sir Salis that time. Kasi ako si Sir siya, ang nasa isip ko noon kasi, may mga estudyante kasi na gusto talaga nila makalaude. Siyempre, kailangan ingatan ang grade. So, may mga estudyante na, hindi Ayun. ko yan kukunin. Kasi hindi yan nagbibigay ng A. Ako po kasi, pag tayo hindi masyadong mayaman, so kailangan, 4 years ka lang, lahat matapos Oo. ka na. Kaya dapat madaliin talaga yung mga subjects. Bawal mag-summer class, di ba? Kasi minsan, yung mga, ano ba, Sister siya, nangyayari din ba yun sa university mo? Katulad ng music, minsan may pandadaya. Halimbawa, parang may mag-enroll sa klase na yun, ang nakalagay doon, walang professor. Oo, Blanco, TBA. TBA to be arranged. Ina-arrange na palang professor. Akala ko schedule lang. So, minsan yung mga estudyante, sino kayang professor nito? Si Sister Sharon kaya? Ano ba ito? Kaya iba, hindi nila yan tinitake. Kaya ngayon, balik tayo sa music. Kaya ang music po ay napakahalaga po. Kaya kahit sa ating school po ay tinuturuan tayo para kapag nailagay na po tayo sa ating church or maging church leaders tayo sa music, ay marunong tayong kumumpas, marunong tayong magbasa ng Mag-lead, nota, at marunong tayong mag-lead. At doon po dinidiscuss sa AUP kung anong pinagkaiba po talaga ng rock music, secular music, Christian. at ano lang yung mga music, mga instrument na pwedeng itugtugin po natin sa loob ng iglesia. Kaya tayo po sa mga shoutout dyan, magpapasok ka na po ngayong March. Kung kayo po may mga anak, March ba? Sa Korea pala yung naisip ko. Sorry, pasukan na po pala sa March. Next Sa week, June. start na 2 weeks. Oo nga. Ano ba kasi mga estudyante ko, Korean. So, kay shout out sa mga Korean Tapos ng students winter ko. vacation, no? Yes, they're going back to school on March 3. Kasi our teacher, our vacation is over. So, sa June or July, pag nagpasukan na po mga bata, ini-encourage ko po kayo mga magulang na pag-aralin niyo po yung mga anak. Kung meron naman po kayo makuha sponsor or kayo mag-working student or meron naman kayong financial assistance, pag-aralin niyo po sa ating paaralan kasi alam niyo po, they will become great leaders in our church at hindi po kayo magsisisi. Sabi nga kahapon ni Yuel, oy, Sister pasamahin mo naman si Alex sa Voice of Youth. Ako, hindi mo pwede dyan si Alex kasi galing AUP lang naman ang pwede dyan. So, yung pala sabi ni Yuel, kaya nga pag-aralin mo na siya sa AUP. Sabi niya, ay ganun ba yun? Sige, next time. Okay, so anyway, Sister Shah, meron pa rin po ditong binabanggit ang mga benefits ng music. Isa po rito sabi po ni Miss Ellen G. White,
Sabi is, ganito po it has power to subdue rude and uncultivated natures. Ito pala, Sister Sha, ay napapabuti yung mga taong medyo Bumabait. bastos, ganyan, yung mga Napapabait walang talaga. good manner. Napapabait din po pala ng ating pag-awit. Kaya nga po, di ba ang music ay nakaka-touch sa ating Pero puso. kung rock music yan, sister, hindi babait talaga Di ba, yan. Sister Sha, kapag ngayon mo manliligaw mo, maganda Hinaharana, ang boses, oo. hinaharana ka, kahit minsan hindi ganong kagwapo, parang, Poging-pogi ka ay, na. ang galing tumugtog ng gitara, ay, ang ganda Ang ng pogi boss. na, Parang, basta boses pa lang, pogi oo. na. Ay, may maniligaw ako dati dyan sa TUP, ang ganda naman ng boses, tapos magaling mag-gitara, pero di pa rin ako na-in love. Kasi po talaga ang standard ko po, gusto ko makahanap talaga ng Adventist. So kahit gaano siya kagaling kumanta, kahit gaano siya kagaling mag-basketball, kahit gaano siya kayaman, talaga nakatutok ako, dapat ang mapapangasawa ko at magiging boyfriend ko ay Adventist para naman At may hindi magaling taguyod kumanta. Kahit hindi gwapo, okay lang, medyo lang. Kailangan syempre ng ating isipin yung ating pong pamilya in the future. Sa mga kabataan, hindi porket gwapo, magaling kumanta, matalino, dahil hindi Adventist, ay medyo tayo, pagpanalangin natin yan. So wag natin pangunahan ng kalooban ng ating Panginoon. Isa pa po dito is, it has power to quicken thought and to awaken sympathy. So, di ba, kapag may mga awit tayo, inaawit natin para doon sa mga, may mga, yung mga may problema, pag inaawitan natin sila, at na-inspire din tayo na ang ganda ng message ng awit na to, na minsan yung ating matitigas na puso ay napapalambot. Totoo. Kaya nga, di ba, yung mga matitigas na puso, kapag ka naawitan na, lumalambot din. Kasi yung ating pong Basta music. magandang kanta, ha? At saka maganda Oh, boses. mamaya, nagharana, ang pangat ang boses mo, para kang umiiyak Oo na nga, aso. Sister Sha, Baka actually mapalayas doon sa bigla. barangay talaga namin, nag-complain talaga ako nung nakaraan kasi po, ginagawang karaoke, yung barangay, covered court. Pagka may program, di mag-aarkela yun ng, ng tawag nito, ng speaker, ng sound system. Yung nagmamanage ng sound system, magsisimula siya, Sister Sha, mag-karaoke, gamit yung bass, at idis ba, sobrang lakas niya pag sa barangay. Talaga nag-complain po ako, sabi ko, wag naman pong gawing karaoke yung covered court, kasi Sister Sha, yung bahay namin, dikit na tikit sa covered court, hindi po talaga ako nakakatulog. Pag nagbi-bass nga po yan, hanggang madaling araw, yung puso, blag, sabi nga ni bro, doon ka na muna kina mami matulog. Alam ko, hindi ka makakatulog, pero hanga ako kay bro at kay Alex, Sister Sha, kahit ganong ingay sa barangay, tulog naman talaga. Ako, hindi po talaga ako Maganda yung nasanay. awit, eh. Hindi nga Hindi mga ba? rock. Yun nga, Sister Sha, okay lang sana kung maganda ang boses. Kaso, Sister, ay sintonado. Sabi ni Alex, mama, sakit. Tapos nung nag-comment ako dun sa aming group chat, ay pinakinggan naman ako, Sister Sha. So, tuwan-tuwa naman ako dun sa aming mga naglilingkod. Tapos sabi naman iba, yaan mo na, Christmas naman ngayon. Mga pag ganyan kayo. Meron naman piyesta. Pero nawa po, iayon din natin. So, sa pag-awit nga, sabi ni Sister Sha, yung ating mga boses, kailangan din itinotono. Kung sakaling hindi naman tayo pinagpala talaga na magandang awit, pwede siguro tayo mag-humming, or alamin natin, wala naman akong sinasabi na walang tao na hindi marunong umawit. Totoo Kaya yan. nga po inaalam, ano bang boses Do you mo? practice? Pwede kang alto, pwede kang melody, pwede kang soprano, inaayon para pwede kang makijoin sa iba, at kung magsusolo ka, aalamin mo kung anong Pang-solo ba tono, yung voice? hindi mo Oo. kaya abutin, huwag mo nang abutin. Pwede mo naman siyang konting i-alter na maaabot natin, kaysa naman minsan na pinipilit nating abutin, tapos we will end up na pipiyok tayo. Nakakahiya po yun para po sa paglilingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod po sa Panginoon, lagi po namin sinasabi, hindi po ito bara-bara. We have to give 100% of our best that we could. Kasi po tayo ay nilikha ng Diyos in order. Di ba po sa langit na pagsamba, kaya nga like ko in-example yung sa AUP, no? Kapag may great event, pag kumanta na lahat ng singing groups with choir, at saka kasama na yung mga lahat din ng mga instrument, para po kayong nasa Orchestra. langit. Iba po yung pakiramdam na para bang nare-refresh yung relationship natin sa Panginoon, at parang gusto na natin pumunta sa langit. Hindi natin maiisip na magstay pa longer dito sa sanlibutan. Kasi minsan kahit anong ganda ng speaker, no? We were listening to speaker, tapos ang ganda ng message, tapos may kakanta na, wala, nasira na talaga. Minsan may mga ganun na kung saan ka sa AUP, no? So parang may one time may nakumanta na black.
So, dahil ang kanta ng Black ay iba talaga ang beat. Iba talaga yung yung dating eh. May talaga, ang daming maganda. Tapos, sobrang yung indak, sobrang bilis. Pagkatapos nun, sabi sa binana siya. Sabi ganun sa music, department head. Bawal mo na pakantahin yan. Di mo na patatayuin kahit kailan dito yan. Kasi talagang, nagulat lahat. Na yung pala iba yung culture nila, iba yung the way, although they sang the song, Jerusalem, pero iba yung indak, iba yung beat. So sabi niya, bawal na siyang pakyatin talaga sa taas. Sabi na siya na parang, nasira daw niya yung momentum. Momentum ng worship. Yes. So ganun napaka, ng music sa church, kasi nga, lalo pa yung naka-online tayo ngayon, we have to be very careful din kasi people are watching us talaga. And they give comments as well na kung saan mabuti ng mag-comment sa ng maayos kaysa mas negative na kung saan yung minsan ayaw na nilang makinig sa atin o kaya man sa ibang mga gano'n kasi nga we don't normally take it seriously pagdating sa kahit mga kabataan natin kaya nga yung we don't like our young people to keep on listening to music outside yung mga secular kasi nga for the whole week puro secular music yan kaya pagdating ng Sabat hindi na makapag-focus po talaga yan sa worship kasi imagine mo sabi nila tuwing Sabat ka na nagiging Adventist diba Sister Ye? Tapos tuwing Sabat ka lang kakanta ng hymnal wala na ngang worship wala na ngang devotional tapos ang mga marinig pa sa tahanan nila puro secular music puro worldly song tapos pagdating ng Sabat ng Friday night hindi mo na talaga yan sila kumanta ka ng ganito wala na kasi nga very poison na sabi nga polluted na yung isipan nila sa puro sa makamundong mga awitin kaya ang hirap kaya pag tayo mga kakanta na sign ka Ate Ye kung makakanta ka ng Sabado divine dapat 1 week ka Sister Ye puro practice lang tapos wala ka dapat Sister Ye na worldly music talaga rinding na nga si Alex pag nag-practice ako mama hanggang ngayon ako naman kasi anak baka magkamali ako kasi naglilingkod tayo sa Panginoon dapat as much as possible we have to do perfectly yung ating ginagawa so hindi talaga dinidiscourage namin mga kabataan na magre-render kayo ng song huwag kayo makikinig talaga ng worldly music for the whole week kasi para yung pagkanta nasa puso para sa Panginoon talaga at hindi siya tawag dito yung hindi siya nababahiran o ng ganung uri ng mga secular thoughts kasi iba rin yung kahit paghawak ng microphone Sister Ye actually paghawak ng microphone sa church alam mo kapag ang gumagamit niyan ay mga ng singer pag binuo yung hawak sa microphone na matigas alam mo na naku gusto yan lagi yung rockers mga panglaban yan sa tawag ng tanghalan pero yung mga simple lang na magpapakanta yun. So, pati paghawak ng ating microphone, pinapractice namin sa AUP. So, kaya sa dami ko sinatin na ng mga leadership training sa music, parang, sige lang. Na-invite nga ako one time sa meron kaming music seminar led by our Cavite Mission like a year ago. So, ewan ko ba si Ma'am Carol kasi naman, si Ma'am Carol Orange na yan. Favorite ko yan friend ko. So, tinawag ako bigla. So, sabi niya, ma'am siya, hanap ka ng kanta sa may magtutugtog sa'yo. Tapos, syempre ako nagpakanta, nagbibit ako. So, kasi parang test din siya So, kailangan pag umatan tayo ng mga seminar, dapat marunong din kayo kasi hindi na siya basic Kasi hindi siya forever basic na lang. Dapat marunong ka magbasa ng nota, paano ang tamang beat, paano ang pitch. Kaya dapat alam mo yung range ng kanta, binabasa mo kung gaano ba katagal yan. Kung one beat yan, dapat, all hail, dapat hindi all hail, dapat all hail kasi nga may beat yan one beat lang yan. Pag sinabing one, isang patak mo ng beat, isang count yan. So, pag 4/4 yan, napakabilis. Mabilis yan talaga kasi lively song yan So, ganun po, So, pinakanta ako yung nag-lead. Siyempre, favorite ko yung Stand Like the Brave. So, siyempre, maganda i-beat yung Stand Like the Brave kasi nga ang ganda nung song. Tapos, after nun, biglang na-amaze sila. Ang comment lang sa akin, kasi yung sa pause ko sa dulo, mabilis. Basta, may the sense to the flow, ganyan. Tapos bilang ganyan. Walang so, hinga agad. May breathe dapat. Nagbe-breathe naman. Kaso nga, mabilis. Gusto nila yung mata parang 4, di ba? Parang 4 counts. Bibigay, tapos 1, tapos pause nga. Diba? Press on, never doubting thy cup. Tapos ganyan. Tapos, ang bilis ko na. Pero, after nun talaga, sabi na, wow! Sabi ng mga kasama kong mga, mga nagilid ng awit sa mga church. Parang, first time doon na nakatanaan, may pwede palang pasahin ng kanta. Pwede siyang maging lively talaga. So, ang pagkanta kasi ng iglesia, Sister Ye, dapat,
You have to get the soul of the members to sing. Kaya pag leader ka sa pagpapakanta, ang gawain mo is to lead them. Yes. Susundan ka talaga nila. Ang pianist po, susunod lang yan sa nagpapakanta. Hindi po ang nagpapakanta sumusunod sa pianist. So, the pianist must be the one to follow talaga yung nag-lead ng awit. Kaya ang pagpapakanta po ay hindi madaling gawain. Sige, it takes a lot of time and preparation. Sobra po. Kasi pag nagpapakanta tayo, dapat talaga nagbibit tayo. Tsaka hindi po dapat dalawa kayo nagpapakanta, dalawa kayo nagbibit. Yes. It's a big no-no po talaga sa lahat po natin ng mga seminar. Bawal pong magbit ng dalawang tao. Tapos kayo. So hindi po, it is very distracting. Nakadistract talaga. So instead na may mga kapatid na nanonood, para ano ba naman yan? Dalawa pa sila talaga, di ba? So sana kung sanay sabay kayo, di ba? So ginagawa lang daw din po yun in a very big congregation. Pero pag sa church lang, hindi po kailangan, isa lang talaga. And it takes talaga practice for doing that. So bakit po? Kasi ang sanlibutan ngayon, hindi na kailangan ng practice eh. Ang awit ng sanlibutan ngayon, siya, pag narinig mo lang, ang bilis mong sundan. Di ba? Sa karaoke nga, namamaster mo ka agad eh. Alam mo na agad yung tono. Pero pag sa church, iba-iba kasi. Iba-iba yung yung tempo, iba-iba yung beat, iba-iba yung bilis niya. So kailangan na pa-practice talaga natin to make it, to make it better talaga for the church. Kaya dapat talaga we train as well, we have to find out talaga para sa ating mga kabataan din naman, someday when they will become a leader of the church as music leaders, ay alam nila na hindi po sila mag-ano na puro Hillsong na lang, ipapasok na lang sa church natin ng Hillsong kasi contemporary na, no? So yung danger talaga kasi parang yung contemporary song sounds good na rin naman, na parang ay pwede naman pala to sa church, but then it's a big danger no na i-mix yung contemporary to religious music. Okay, thank you Sister Sha. So magdadagdag ako doon sa sinabi niya kasi nga, di ba, kapag po tayo, nalalaman naman po natin kapag ang mga kumakanta at umaawit ay nasanay talaga sa secular music kasi yung pag-indak nila, yung kanilang yung mga kulot-kulot na sinasabi. Natanong din niya na asawa ko sa professor niya sa AUP na bawal po ba talaga, sir? May pakulot-kulot sa dulo? Sabing ganun. Wala namang problema. Wag lang sumobra yung kulot. yung may beat ka na 3, dalawa, yung kulot mo, ay sumobrang 6. So, gano'n. So, kapag sobra na, exaggerating na at parang gusto mo mapuri yung sarili mo, hindi mo na nalulugodan ang ating Panginoon. Tsaka isa pa po mga kapatid, ito napapansin ko since mga naka-online na tayo. Minsan mga nagpapaawit po ay nakasimangot. Sabi nga ni Sister Sha, pagka ikaw ay song leader, you have to lead the congregation to sing happily with you kasi we're praising our Lord Jesus Christ. Pero, nang lungkot, nakasimangot. O kaya pag natutukan ng camera, pag upo, nakasimangot. Hindi ba pwedeng dapat pag nagpaawit ay masaya tayo? Kasi we are praising our Lord, yung kung saan ay pinagpapasalamat natin, nagkaroon tayo ng pahinga at papuri para sa ating Panginoon. We have to be lively also. Hindi naman yung sobrang lively na para tayo nasa bar na, Sister Sha. Meron pong paraan. Kaya ako natutuwa ako sa mga chorister na tinitingnan yung mga mata ng mga audience. Parang awit kayo ng masaya. Hindi yung nakatutok lang sa screen or sa church. Na kayo kulang. So walang communication. Ang technique talaga dyan, Sister Ye, if you want to lead the congregation and look at them by their faces, you look at their foreheads. Sa forehead, sa ikot ka talaga. Tapos, dapat slightly yung tingin mo sa sa hymnal. Ang maganda nga sa church natin, kasi lahat ng screen natin, yung TV screen natin, may lyrics na eh. Dati talagang hymnal kung gaano kaliit yan. So, kahit gaano kaliit yan, kapag na-practice mo say for the whole week yan, memorize mo yung lyrics eh. So, nagaglance ka na lang, hindi ka maliligaw. And you look at their foreheads, akala mo, nakikita mo sa totoo lang, ulo lang nakikita mo sa kanila. And you have to, we need to smile, like, it's a warm breathing kasi when we lead that, it is a very honor na magpakanta sa congregation, no? So it needs really time, ayan, tsaka talagang kailangan ng moment to practice talaga para sa ating iglesia. Okay, so ito pa po, magbabanggit pa po ko ng ilang benefits po ng ating music. Sabi po ni Miss Ellen G. White, to banish the gloom and foreboding that destroy courage and weaken effort. Yan pinapalakas yung mga medyo weak na mga nararamdaman. Kasi alam naman natin sa buhay Kristiyano, ang buhay ay hindi bed of roses. Meron naman pong bed of roses, yun nga lang, may mga thorns, may mga tinik. Hindi po talaga madali ang buhay Kristiyano. Ngunit, sa magitan po ng mga awit ng nilikha po ng mga na-inspired na mga tao, ng mga bulag, di ba Sister Sha? Mga nakaranas ng persecution na gumawa talaga ng mga
awit, yan po ay naranasan nila ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya hanggang sa kanilang kamatayan ay sila po'y kumakanta ng papuri sa ating Panginoon. So napakasarap nating na sa panahon ng huling kapanahunan, kung sakaling maabutan po tayo ng persecution dito sa city, kung tayo ay sinusunog na o pinipersecute, tayo po ay kumakanta ng maligaya para sa ating. Kasi alam naman natin na hindi ito yung ating lunduan ng ating paglilingkod sa Kanya. We're looking forward to heavenly kingdom. Kasi kaya po, sabi nga, di ba Sister Sha, ang ating faith ay hindi emotional. Ito po ay spiritual. Actually, yung isang estudyante kong pastor, sabi niya, Teacher why don't you watch this? He's a very famous motivational speaker now in Korea. Sabi ko, why he became famous? Sabi niya, because he could speak English very well, but he's a Korean and he studied in Thailand. Sabi ko, wow, isn't it amazing? So sabi ko, so I'll try to listen to him. So pinakinggan ko. Pero I told to my student, alam niyo, sir, in the Philippines, you have so many great speakers like him. Actually, pag sa AUP kayo nag-aral, no? So, shout out kay Isagani Valencia, isa sa nagagaling natin yan, pastor na graduate ng AUP. Actually, hindi ko na kailangan, hindi na natin kailangan pumunta pa sa ibang relihiyon. Marami po tayong magagaling na apologists and speaker na nakaka-inspire sa atin. Kaya nung napakinggan ko siya, hindi siya bago kasi ang mga Filipinos, magagaling din naman talaga mag-English internationally. And it is more with feelings. Yes, so nakita ko siya, Sister Sha, nagpapagaling siya, nagpapalaya siya ng demonyo, mga nanginginig-ginig. It's more on talaga emotional. So sabi ko sa estudyante ko, marami din pong ganyan, pero it's just a drama. Sabi ko marami dito. Maraming drama, binayaran lang pala, kaya nawala yung bad spirit. Yung pala, ay ito ako, magkunwari ang kahabi niya, 500 yan. Actually, shout out kay Brother Aldren Ruetas, nasaksihan niya po yan sa ibang relihiyon na kung saan nag-hire lang po sila ng kunwari may sakit, babayaran, and then kunwari palalayasin or yung masamang espiritu or pagagalingin. Marami pong drama sa buhay. Huwag po tayo masyadong emotional. Ang ating pong relasyon sa Panginoon ay spiritual. Ito po ang spiritual battle na kinakaharap natin ngayon. Maging maingat. Kaya sa panahon natin, Sister Sha, di ba, nararamdaman natin yung talagang pag-init ng panahon. Parang nag-snow pa lang sa Korea, tapos ang init na agad sa Pilipinas. Parang ang bilis naman ng change. Kaya nga, di ba sabi, we have to have peace. Magkaka-peace pa ba, Sister Sha? Magkakaroon pa ba tayo ng peace? Sabi niya, hindi, dapat magkasundo-sundo tayo kasi yan ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, the New World Order hindi po yan mangyayari. Kahit nga po Israel at Gaza, hindi nagkakaroon ng peace kasi sa huling kapanahunan, ang iglesia po ito'y tutugisin ni Satanas. So, magkakaroon ba tayo ng peace? No. Ihiwalay lang po ang mga mabubuting, ang trigo at ang masasamang damo. Kaya may dito peace sa tayo. Kaya yun nga, tama. Ibig sabihin, dito sa church, huwag po nating asahan na lahat tayo magkakaroon ng isang idea lamang. Talagang magkakasundo kasi po sa huling kapanahunan, magsha-shine po talaga kung sino yung mga totoong trigo at sino yung mapananirang damo. Pero sa kabila na tayo tumatayo sa katotohanan, syempre maraming mga pagsubok at tukso. Ito naman yung sinasabi, Sister Sha, na peace na meron tayo. Na sa kabila ng mga pagsubok, ng mga uri ng kalamidad, ay tayo pa rin ng payapa kasi alam natin na may pinangahawakan tayong Kristo sa ating buhay. Kaya gusto yung awit na there is peace in Christ. Diba? Yun yung mayroon taga tayong peace kay Kristo nga lang. Then, syempre, sabi mo kayo na sabi natin na it banishes the gloom and the foreboding that destroy courage and weekend effort. Totoo yan, no? Kaya pag mahirap tayo, ang awit natin, hindi tayo parang kung kamtan mo manang lahat, di ba nasa iyo man lahat ng karangyaan, ng kayamanan, ngunit wala naman si Kristo, di ba sayang, di ba? Very applicable, Sister Sha, pumunta ka sa mahirap na tahanan, kantahin mo yan. So yung mga nanlulumo na gano'n na ba, ay may pag-asa pala sa langit. Pag pupuntahan mo mayaman, ay baliwala pala itong kayamanan ko kapag wala akong salita ng Panginoon. Totoo, ayan. Tapos kaya yung maawit natin, no, talagang maraming mga tao, kahit sa mga hospitals, before kasi parang it was okay to have hospitals visitation, no, and to make serenade and to sing with them and for them. However, nowadays kasi very strict ang mga hospital that we have to comply na hindi na uso yung marami ang pagbisita, tapos kailangan limited na because of still kind of a restriction when it comes to disease, po. So nangyayari ngayon, masarap pa rin talagang yung madalaw ka tapos kakantahan ka kasi iba yung feelings na the song can give you peace
Di ba? Kasi nga, song is a prayer. It's a form of prayer and praising. So parang nagpipray ka na, kumakanta ka pa. So kaya napakaganda po na mga awit natin na kung saan kahit may mga hindi talaga non-believer, pag nakakarinig sa marami po tayong nahikayat actually sa mga crusades natin sa labas. Kahit yung crusade natin dito na nangyari, people appreciate our music, yung song natin, no? Na kung saan maraming magandang impact sa buhay nila yung awit natin. Kasi nga, yung message of the song is very important. Na para nako-compare nila, ba't sa church nila sobrang ingay nung kanta? Pwede naman palang peace naman yung pagkakanta. Diba? Pwede namang simple lang, ba't kailangan pang kumanta pa ng iba't ibang awit na galing pa sa labas, we borrow the song of other people. Samantalang ang hymnal natin ay nakapakaraming awit. Maganda nga po yung awit sa worship ko nakaraan, ang kinanta namin, oh, the best friend to have is Jesus. O diba, pag wala kang best friend, iniwan ka na lahat, at least meron nagpapala pa, oh, the best friend to have is Jesus. We have Jesus as our best friend. Di ba na parang kahit iwan ka ng lahat, you know exactly that Jesus Christ is there for us, that He is our best friend, di ba? Kaya napakaganda. Ako gusto pa sir yung Master, the tempest is raging. Yan. Di ba? Kasi parang pag natatakot, ganda yung problem, parang, the winds and the waves shall obey my will. Peace be still, whether the rod or the tempest sea, or demons or men or whatever it be, diba, God will seize all of them. Diba, kat ano pa yan, diba, when you have Christ in you, lahat mabagay na ito, ano daw po, no, they will stop because they will obey His voice. Ayan. So, napakaganda po nung ganung promises. Ayan, Sister Yan. Okay, so thank you, Sister Sha. At magbabanggit po ako, Sister Sha, pakipaliwanag. Sabi po ni Miss Ellen G. White, ang music din daw po ay it is a means of education. So, ano ba ibig sabihin yan? Bakit kailangan, or itong music na ito, isang daan pala para ma-educate naman natin ang ating mga kabataan? Paano mo ba ipaliliwanag yan, Sister Sha? Bakit naging means of education ang music? Oo. Kasi kagaya, di ba, you mentioned about like it subdues some kind of rude attitude. It could enhance like this and it can change us actually. So when it comes to education, kasi hindi lang yan yung mga nababasa natin, that's also through music. When it comes to literary form, di ba, music is written, it's the expression of the outmost soul talaga ng isang tao, no? Kaya ang mga musika talaga is very alluring, lalo yung mga pangsanibutan kasi it touches the soul, it touches the emotion. Kaya yung iba, di ba, pagbuta, hallelujah, hallelujah, tapos hawak kamay pa talaga, hindi ba? Mga kapatid, tayo magbagong buhay na. Tapos sabi naman ng amen, amen. Tapos kakanta sila, di ba? Ganyan. Tapos habang may nag-a-appeal, may kumakanta talaga sa likod. Bakit no? Kasi it could really teach us how to do something and to be changed. Kaya po yung sa ating music is an educational as well. So it is educating way, education pagdating sa mga pagtuturo talaga. Example about the death and life of Christ. Hindi naman lahat ng tao nagbabasa ng Bible eh. So but that song will tell them na ito si Jesus Christ, nabatay siya, di ba? There is a power in the cross. Alam mo yung awit na yan, di ba? There is a power in the blood of Christ. So, parang, uy, may kapangyarihan pala. Tapos, about creation. Kaya, di ba yung naawit natin na tungkol sa Sabbath, yung sa, this is my Father's world. It's about creation eh. It will tell us that our God is the creator, di ba? Na kung saan siya lahat na lumikha ng bagay. And not only about intellectual. Nagpapagaling yung awit, di ba? So, when it comes to form of education, because it's a prayer eh, ang nagsulat ng mga awit na to ay mula sa mga kaalaman na meron din naman sila na sa tulong ng banal na spirito ay may sulat nila, parang Bible din naman. Kaya our song actually should be coming from the beliefs of the of the Seventh-day Adventists. Kailangan din siya yung talagang core message ni Christ, yung message ni Christ about the second coming, di ba, yung kanyang death, ayan, yung kanyang resurrection, creation, yung kanyang pagiging loving savior, lahat yan, di ba? So
maita natin nakakompose siya sa isang awit, yung mga bagay na dapat natin matutunan. Kaya di ba maganda yung maawit natin ngayon, like we use the Bible verses, no? Sayang, kaya wala na tayo kasi usually ding AY, so naka-miss din kasi nga sa AY natin minsan napapractice yung maawit na yon, na we learn music, we can have lecture. Ngayon wala na tayong lecture sa AY, so tayo mag-lecture ngayon. So it's very important na meron pa rin tayong segment for that because we encourage and we give education. Diba? Kaya sa Area A, meron pa talaga silang AY. Sabi nga nung isang member dun ng Area A, we never remove AY kasi it is a time that people gather. Then afterwards, so na sila magkakaroon ng ibang program. Bakit? Kasi it's about education, no? So sa music natin, ganun din ang mga awit natin. It is what we call educational way talaga para maturuan ng isang bata na maging mabait, matuto sa creation, matuto tungkol kay Christ, sa kanyang salvation, napakarami. And then kahit yung mga tao na hindi Adventist, pag narinig maawit natin na talagang nakapagbagdag damdamin, di ba? Na parang saan ka nabubuhay? Tapos may patay. So usually sa patay gusto ko to pag kinakanta ko. Kasi hindi man nakikinig sa'yo, hindi naman mga Adventist. There's a wine of corn and wine, yun ba? Hindi, sa mga patay nga, saan ka nabubuhay? Tapos may question mark dun, ba? Mahal na kaibigan, sa Diyos ba o sa pansarili lang? So ibang nakikinig ka, saan nga ba ako nabubuhay? Saan, ito pa yung magandang tanong, no? Saan ka patutungo? Langit ba o walang purgatorio, no? Walang purgatorio. Isipin mo ito, kaibigan ko. Tapos yung tanong niya, yung awit ng Because, di ba yung awit na ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na narating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Tsaka yung ligaya ng buhay, kada diba? crusade namin. Ligaya. Wala namang sayang gusto ko yan. No? Naalala pa, ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, di ba, no? Okay. Ligaya. So, ibig sabihin, these songs actually, when you sing them, it educates. They will educate, di ba, ang mga tao na nakikinig din naman nito. Because they don't have time to read the Bible. They don't have time to listen to this kind of song unless you sing. Yes. Di ba, for them. Kaya nga, Sister Sha, kapag ka sa bahay, pagka kumakanta akong religious music, minsan nagtataka ako, ginagaya ako ng kapitbahay namin. Sabihin nga ng anak ko, Mama, yung kinakanta mo, kinakanta ng kapitbahay. In that kind of simple way, pwede po tayong mangaral sa ating mga kapitbahay. Pero syempre, yung gawa natin, ayusin din natin. Baka pala away naman tayo mga kapitbahay tayo, di ba? Ako po very quiet. Ako naririnig lang ata nila yung online class ko sa bahay. Okay, so ngayong hapon ay magpatuloy po tayo since medyo mabilis pong ating oras. Sabi daw po dito, Sister Sha, isa rin po ito na singing in the home school to them, our children closer to God. And then, isa rin po ng part ng religious service. So, paano mo naman nasabi, Sister Sha, na ang pag-awit pala is part of religious service? So sabi mo kanina, it is education, especially when we teach our children to sing at home. Kasi yung mga, mga beliefs natin, yung mga teachings si Christ, they are included in the song. Then pangalawa, sabi mo na parang, paano na it is a part of religious service? Sabi nga natin, music is the heart of worship. Kahit gaano ang speaker, pag walang kanta, napakalungkot. So, kahit walang speaker, basta kumanta kayo, napakaraming kanta, parang wow, nandun na yung whole impact of message, na minsan hindi mo na kailangan sabihin through music pa lang, nandun na yung content nung message na gusto mong sabihin, di ba? Parang sabi, kanta pa lang, amen na, parang diba, finish na. Message. Yes. You just have to sing like 3 to 4 minutes and that's a complete package of a message. Tapos masata ka ng 1 hour tapos wala namang impact. So kumanta ka na lang. Mas pag kumanta ka, alam mo na madalis yung impact, naalala pa nila, di ba? Lalo pag kinanta mo siya ng may soul. Di ba? Na parang talagang alam mo na para sa Panginoon, awitin mo siya ng papuri sa Panginoon. That's why a song is a form of prayer. So imagine magpipray ka ba ng bara-bara
lang. Diba? No, but we pray because we practice. Even the prayers, diba, sabi nga, kailangan ng prayer natin should be, straightforward, diba? Kailangan, hindi na yung maraming flowery words, hindi yung maraming mga, kung ano-ano pa, So, when it comes to music, parang, a message na isang tao, kasi pag speaker ka, it will take you 30 to 50 minutes or an hour or 1 hour and a half, no? Kaya minsan hanga ako sa mga speaker ng haba magsalita, eh. Sabi ko, saan nga nakuha nila itong, di ba, yung God? So, unless na lang, gaya minsan mabilis, depende nga sa speaker. Pero minsan, tapos aawitan lang ng appeal song. Sa appeal song, doon mo na makita na, conclusion na pala. Di ba? So, minsan, sa atin, kagaya ngayon maawit natin, no, sa mga churches natin, it makes sure na yung awit natin ay the composed of message talaga. Kasi it is act of worship. It is worship. It is a prayer. So, bago tayo nagsimula ng mga program, we sing talaga. Kasi even the angels sing. Bago sila yung worship nila sa pantaga, they start with singing. So, the devil, no, Satan knew exactly noong pa man na kailangan pa nag-worship, may kanta. Kaya nga, Satan created his own orchestra. Satan created his own music. He created his own genre. And this genre actually would change the belief talaga ng mga tao na hindi maniwala kay Christ at hindi maniwala sa Seventh-day Adventist. Bakit, no? Kasi he likes music. He loves music. He is actually one of the greatest singer of all time. Di ba? Kaya pag kumanta si Satan, gumawa siya ng alam mo si Barry Manilow. I remember Barry Manilow when he was writing a song like, I write this song to make the whole world sing. I write this song to make younger people cry. Alam niyo po ba ang story niyan? Habang sinusulat niya ni Barry Manilow, hindi niya patapos yung lyrics, Sister Ye, nakatulog siya. Then when he woke up, natapos yung lyrics. Kaya pag kinakanta niya talagang lahat ng kabataan na papayang parang grabe emotional because who finished the song? It was not him but the devil alone. As alam ng kaaway kung anong kahinaan ng isang tao. Alam ng kaaway kung anong kahinaan ng mga Seventh-day Adventist sa mga kabataan o ng ating mga magulang sa musika pa lamang. Kaya pagdating sa music, it's very important. That's when it comes education comes in. We tell them na ito siya. Tsaka kailangan talaga when we sing, it's an act of worship. It is act of a prayer. So, kaya, di ba kad nasa dungeon tayo, makukulong man tayo, paparusahan man tayo, sabi nga, no, kapag kumakanta tayo, lahat ng bagay na mahirap, dumadali. Di ba? So worship natin, ganun din, no, na parang mahirap kumanta na mabigat ang dibdib, pero pag kumakanta ka na, napapagaan nito kung gaano man kabigat, di ba, ang iyong buhay. Kahit pagal ka na sa hirap ng buhay, pero pag kumakanta na parang, this is the song that you want to listen, and that is because it is an act of prayer. It's all prayer also. So, kailangan po nating pahalagan talaga, Sister Ye, ang musika. Sa ating tahanan. Kaya, when the family gets together and when they sing together, kaya minsan natutuwa tayo pag yung buong pamilya kumakanta, you can hear the harmony. Parang, wow, ang galing pakinggan, di ba? Yung si Papa mo, nagtitenor. Di ba? May kanta na parang, Mama sing bass, Papa sings tenor, me, my little brother, parang by and by. Yan. So, ganda nung kanta kasi parang lahat sila kumakanta. Paano si bro hindi marunong kumanta? Matututo din siya. Ano favorite ni Brother Broper na kanta? Jerusalem. Darating ng Panginoon. Yan. Sabi mo sa kanya, mag-practice na siya ngayon. Para pero next time sa Divine Service. Alam niya kung sino sintonado. Ko, wow ha, alam mo kung sino sintonado. Kasi may mga ganun minsan talaga mahirap pa sa awit. Kasi minsan may mga tone deaf talaga. Hindi kasi ang problema niya, hindi naman sa lingid sa ating kaalaman, mahilig siya sabi niya, sinira ng gin yung boses ko. Nung kabataan ko kasi pareho ko din wala tuloy yung boses ko. Kasi sister siya, mga kamag-anak niya, meron nga siyang pinsan na pamangkin na singer. Magagaling kumanta yung mga kamag-anak niya. So, ano na nangyari sa kanya? I don't know exactly. Parang nung nagkasakit ako, I lost my voice. Totoo parang yan. It was maybe 10 years ago. So, talagang wala akong boses siya. Parang nung umubo ko din after a while, parang 2 buwan ako. Tapos sabi sa akin ng doctor, I should not sing higher notes. Kasi nagka-node ako. Nagka-node ako parang dito sa lalamunan. So, what I had to do, I had to rest. Kasi siyempre nag-work ka hanggang gabi, wala kang rest, puro kadaldal. Pag teacher ka kasi, madaldal talaga ang mga teachers. So, nangyayari, tapos kakanta ka pa. Tapos sabi sa akin nung doctor, bawal na akong kumanta. So, kailangan mag-rest siya. Parang 2 weeks din ako, 2 months ako nagpahinga talaga. So, hindi talaga ako basta kumakanta. Tapos pagsasalta ko, dapat hindi pa sigaw, dapat malumani. Then, you know what? I was very depressed.
Because I wanted to sing for the Lord. Pag kumakanta ako sa isip na lang. Pero one time sabi ko, Lord, tapos umawit ako na parang, listen to the voices of the singing of the, one more voice to sing. Tapos sabi ko, Lord, give me one more voice. Na parang, Lord, I want to sing. I want to express this love to you through music. I cannot live like this. Then, God has given me time. So yun, it heals talaga. So, sabi sa akin ng doctor, okay, you can sing, but you have to rest talaga. So, nasira ang boss pala natin, Sister Ye. Hindi lang sa pagsasa, pero sa ating pag-inom ng malamig na tubig, pagkain ng matatamis, tapos ang walang tulog. Yung mga hindi ka nagpapahinga. Pag wala kang tulog, wala kang pahinga, stress ka, your voice will be damaged talaga. So, but I pray to the Lord, I'm dedicating this voice to you. Bakit naman? Diba? So parang, paano ako magle-lecture, paano ako mag-speaker, paano ako aawit, diba? Kung wala kang voice, may mga ganong nasira ang voice. So we have to also dedicate, sabi nga, our body, sabi nga, is the holy temple of the Holy Spirit, diba? The temple of the Holy Spirit. So we have to take care of our body. Ano man yan, yung voice man natin yan, katawan man natin, kailangan talaga isang guni natin sa Panginoon para magamit talaga to the fullest of the ministry to praise God. Okay, amen. Actually, Sister Sha, ako rin parang I lost my voice for 6 months sa sobrang pagod ko sa pagtuturo naman. Minsan sabi ko, Panginoon, ba't pa ako nag-teacher kung mawawala rin naman yung aking boses? So, anyway, I kept praying for God kasi 6 months talaga siyang nawala kasi sobrang init. Tapos aircon dun sa aming building, sobrang lakas ng aircon. Sa kabilang building, sobrang init. So, hindi kinaya ng aking katawan. So, nawala yung aking boses. So, hindi ako makakanta. Pero alam niyo po, talagang pinag-pray ko sa Panginoon kung talagang kalooban niyo na ako'y makapagturo pa dahil nga sa ating genre ay kailangan sign language. Yes, kailangan talaga natin magsalita. So minsan nagtuturo pa rin ako, Sister Sha, kahit wala akong boses. Sabi ng student, di ba dati nag-live ako, wala akong Pero anyway, yun nga po, ingatan natin ang ating katawan kasi alam niyo po, itong mga talento na binigay sa atin ng Panginoon, ito po'y pansamantala at nakikita rin kung paano natin iniingatan ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa mga kabataan out there, sabi nga po dito sa huling talata na sabi ni Ellen G. White, singing is as much as an act of worship, kaya daw po our youth will think more of the meaning of the words they sing. Kaya challenge sa mga kabataan, dapat ganyan pa lang may mga favorite songs na kayo. Kasi ito'y nagagamit natin or ninyo sa panahon na kailangan yun ng tulong. Kung hindi man kayo marunong manalangin ng tama or madalas na hindi kayo nagbabasa ng ating mga babasahin, pero pag may mga songs in your heart, ito po ay makakatulong sa pagharap sa inyong mga problema. So Sister Sha, we don't have enough time. So tayo po ngayon ay nasa huling part na po, Sister Sha. Okay, so meron ka bang babatiin or mag-ending po muna tayo. So ngayon, Sister Sha, ano po ba ang kailangan na malaman ng ating mga kabataan? Ano po ba ang tamang benefits po ng music kung tayo po ay aawit na kasang-ayon po sa kalooban ng ating Panginoon? So syempre yung benefits ng music, napakarami, no? First is about health. You know, when we sing to the Lord, our health also gets better. You know, we can regain strength talaga. Yung pag nalulungkot, nalulumbay tayo, nalulupay-pay tayo sa ating buhay, mga kapatid. Nasaan ka man, libre pong kumanta. Kaya di ba when we sing talaga joyfully, sabi nga, a merry heart is good medicine. Di ba when we are sad, we just sing with gladness. Sabi nga sa atin sa sa aklat po na Ephesians 5:19, speaking to one another with psalms, hymns, songs from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord. So we have to speak para kaya magandang kasama mga singer. Yung pag nagsimula kang kumanta, sila kakanta na. Kaya nakamiss yung sa mga choir namin dati kasi when we had a time in here na umawit kami na Jerome ni na Ate Amber. Na-refresh sa amin lahat yung mga kanta namin na parang it's nice na parang, di ba, yung magsama-sama yung mga musician kumakanta kayo. And people will love singing also with you. Sabi po sa Psalm 71:23, my lips will shout for joy when I sing praise to you, I whom you have delivered. So, God will deliver us. And we know that He will be our, yung Redeemer talaga. So, nagbibigay siya ng peace.
o kapayapaan sa ating mga puso't kaluluwa. Di ba na parang bago ka matulog, parang pagising mo, pag naawit mo ba, si Mami pag umaga yun, lagi yung pinakanta yung, In the Heart of Jesus. Lagi yun, kada nung ginagawa niya, kahit hindi nga, basta anytime man siya, In the Heart, puro lang hanggang In the Heart of Jesus lang. Pero may kita mo na, yun yung favorite niya, In the Heart of Jesus, di ba? So, ano magagawa ako In the Heart? Pero may kita mo na, it makes her good, feel good, you know. Tapos yun nga, sabi pa, no, nakakapagpagaling talaga siya. It heals a broken-hearted soul. So, music can heal us, music can inspire us, music can help us happy, music can bring us together with Christ, and can help our relationship be stronger with our people, with our friends, with our family. Di po ba napakarami po ng gamot ng musika, Sister Ye? And of course, it will make you really happy and be in love with the Lord. Amen. Di ba kung na-inlove tayo sa ibang tao dahil sa musika, why not be in love? I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Di ba? It grows, di ba? Stronger, grow, deeper each day. So that should be our song na kung saan na parang whenever we go, di ba, hindi natin kailangan mag-contest, hindi natin kailangang pagalingan, di ba? We have to sing joyfully, di ba? Make a joyful noise to the Lord. Kasi yun ang kailangan natin, di ba? Sabi nga po sa Colossians 3:16, sa huling talata, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and song from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So yun pala, no, we can correct each other through music. Diba? Sa mga awit pala matuturuan tayo talaga maging mabuti, maging karoon na mabuting relasyon sa ating kapwa. Ano sabi? Because this singing will, this kind of song should also be the gratitude ng ating puso sa ating Panginoon. So, napakarami po ng benefits sa music. Hindi mo po namin maisa-isa. Sabi nga, pero it could heal us, it could teach us to behave, it could educate us, change our, our perspective in life, and heal us, make us happy. It's more the holistic approach actually, Pastor, sa ating pong katawan at yun sa ating pananampalataya. Amen. Okay, so before po tayo mag-closing prayer, babati po muna ako sa ating mga live viewers. Ayan po, shoutout po kay Lumapak for Feria. Sabi niya po, good afternoon everyone watching from Barcelona, Dapitan City. So good afternoon po sa inyo. Barcelona, Spain ito. Ay. Okay, ito sabi ni Ate Grace, may importanteng lakad po si Brother Don today. Okay. And then kay Miss Kirma Karyoku, yes, good hapon sa lahat. Okay, good afternoon sa sister. And then also kay Ate Lenny Patalinhu, good afternoon everyone. Good afternoon po, sister. And then si Miss Miriam Makinto, amen. And then si Mami also is watching with us. So yung mga hindi ko po nabanggit ay pasensya na po, ito lang po nag-a-appear sa aking sa live. And then ginabati ko rin po si Alexis Di Camacho, ayan. So abangan nyo po dahil after po nito, sa bahay po magla-live po ang aking asawa para naman po sa ayon sa kasulatan gabay sa katotohanan. And then, wag po kayo mawawala, magpapatuloy po ito later, pero doon na po ito gaganapin po sa aming tahanan. So, nagpapasalamat po kami ngayong hapon sa umalalay po sa atin sa Communication Department. Andiyan po si Sister Ina at Sister Chiki. So, nawa ang pagpapala ng Panginoon, ang patuloy na sumain nyo. At shout out kay JL. So, JL, asyan ka na ba? Hindi na kami galit. Uwi ka na, sabi gano'n. Okay, so anyway, JL, shout out sa'yo at nawa ay patuloy pa rin ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon at namimiss ka na namin dito sa AS at nawa ay sa Sabado makita ka na namin dito sa ating church. Okay? So anyway, Sister Sha, mukhang ako ata magko-closing prayer. Shoutout ko naman si Ate Weng Ramos, ayan, na nasa States. Sana nasa States tayong lahat. Ayan. Isa-isa na si Ate Bots. Ikaw na ata susunod. Oh, sana maubos tayo sa States. I mean, maubos na yung makaalis ba ganun, no? Maging isa-isa na ba tayo? Parang may rapture, hindi naman. So, ayan, so maraming salamat po muli mga kapatid sa pagantabay. As may kasama sa amin sa hapon. Share nyo lang po ito, ano po, ang ating pong segment ngayong hapon para marami pong makinabang din naman, hindi lang po sa ating iglesia, kundi pati sa mga iba't ibang iglesia, mga kabataan, ano po, sa mga music leaders at sa mga magulang din naman. So para po sa pagtatapos, sa po lahat ay yumuko.
our great God and Father in heaven, we thank you, Lord, for this offering. We thank you, Lord, for the opportunity that we have shared your wisdom, O Lord, that we have also learned something, that we have to love you more because of this music. May you help us, Lord, to choose the music that we can glorify thy name, and may you help also the young people to focus also, Lord, to sing joyfully with our hearts to glorify you. May you also bless all of us, especially our friends who are watching and who are also supporting this program. Oh Lord, may you bless all of us. And then if we cannot see each other here in this earth, but we can see each other in heaven. We thank you, Lord, for the love and opportunity and for the blessing and for your guidance. In Christ we pray. Amen. Kaibigan ko